The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na nga po tayo sa ating segment na Anong Say Mo, Brad? Kasama pa rin si Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor! Good morning, Brad Ted, yung puso ng ating kaibigan. Oo nga. Alam mo na, ayan ang tinatawag na passion, di ba? Minsan talagang hindi mapigilan sa mga ganitong klase ng issue. Pero mamaya babalikan niya yan. Dito muna tayo sa letter sender natin ngayon, Pastor Jeff. Sige Sa lang mga siya, nakatutok basahin mo. sa atin, ito yung ipinadala po sa ating Facebook page. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang housewife, 46 years old. Ang mister ko naman ay 48 years old at nagtatrabaho sa opisina ng isang construction supply. Kami po ay biniyayaan ng 3 suplim. Ang aming pamilya ay nakatira sa nirerentahang bahay sa Parañaque. Ang 3 anak namin pumapasok sa eskwela. Ang 2 anak ko naman ay masigasig sa pag-aaral. Subalit, namomroblema kami sa anak naming panganay na babae na nasa edad 14. Lagi kasi siyang napapagalitan ng kanyang ama, kaya madalas siyang naglalayas ng bahay at sumasama sa kaklaseng babae. Hindi siya napipirme sa bahay dahil tuwing inaabutan siya ng kanyang tatay na galing sa trabaho, sermon at galit ang isinasalubok niya sa anak. Paano ko ba kakausapin ang aking mister tungkol sa pakikitungo niya sa anak na hindi lalabas na kinakampihan ko ang aking panganay? Ano ang gagawin ko sa aking anak na lagi na lang naglalayas ng bahay? Sana matulungan niyo po ako, Pastor. Yan po si Rona. Ito nga yung isang nanay po na sumulat sa atin. Ang sabi niya, anong say mo, Brad, dito sa kanyang issue? Naku, sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon na may mga teenagers, makaka-relate sila dito sa isyong ito. Anong say mo, Brad, sa isyong yan? Well, ganda naman ng liham ni Ate Rona. Una-una, pasalamat tayo at ino-open up ng ating mga taga-subaybay. Yung kahit na alam yung mga isyong personal dahil siguro gusto nila kuha ng wisdom from the Word of God, ino-open up nila sa publiko. Maraming salamat, Ate Rona, for opening up yung issue. Alam niyo, mabigat po talaga kapag anak na yung problema, no? I mean, lahat naman tayo, Chacha, si Manong Ted, may mga anak, ano? Iba pagka anak ang issue eh. Pag pera, medyo kaya mong kitain eh. Pagka yung anak, parang mabigat ba? Doble yung ano. Pero, dalawang tanong po ni Ate Rona yung sasagutin natin, siguro bukas yung isa, no? Yung ngayon yung issue muna dun sa perspekto ng anak, paano ba dapat niyang pakibagayan yung magulang kung may ganyan ng magulang na gusto lang siyang palaki ng matino, kaso baka matindi yung paggalit and all. Okay, sa bata muna tayo ngayon. Bukas, kay Ate Rona at sa kanyang mister ang ating magiging topic. Naalala niyo po ba nung bata pa tayo pag sinabi nung magulang natin na sumunod ka na lang? Okay? Ang hirap sunod minsan sa perspekto ng kabataan, lalo na kung di mo maintindihan yung dahilan. Bakit ayaw mo akong lumabas sa barkada ko, di ba? Kasi nga, most of the time, yung magulang mo galing na dyan. Na barkada na nung binata siya o dalaga siya. Kaya sinasabi, basta wag ka na lang, sumunod ka na lang, ganyan. Pero sa totoo lang, yung obedience po, hindi lang naman pambata yan eh. Kahit lumalaki tayo, kailangan tayong sumunod. I mean, pagka MMDA, hindi ka sumunod, huhulihin ka niyan. So sa verse po na babasahin natin, ang pagsunod po sa magulang ay hindi lamang para sa kapakanan ng pamilya o ng sarili mo, ito po ay para sa kapakanan ng Diyos, para i-honor daw natin si Lord. Ang sabi po sa Colosas 3:20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. So sabi rito, ang isang paraan daw po na i-honor si Lord. Of course, kung meron tayong isang taong gustong masunod o isang nilalang na gustong masunod o isang gusto nating sundin, hindi kasi nilalang si Lord kaya ang hirap mag-isip ng salita, ay ang Diyos po. Okay? Sinabi po rito ng verse, obedience is an act of worship. Kasi minsan, ay magsisimba ako, mag-worship ako kay Lord. Ay kakanta ko ng mga hymno o mga awitin para sa Diyos para ma-worship ko siya. Ay magbibigay ako ng ikapok or ng pera sa church para ma-worship ko siya. Hindi lang po yun.
Yung pagsunod daw po sa magulang, nalulugod ang Panginoon. Okay? Hindi lang ito tungkol sa pagsunod dahil dapat, kundi dahil it pleases God po pag sumusunod tayo sa Kanya. Alam niyo po, na-mention kanina sa anak ni Ate Rona, no? Pag tumanda tayo, meron pa rin tayong mga boundaries. May mga binigay pa rin authority over us si Lord. Pag nag-opisina ka, kailangan mo sundin yung boss mo, otherwise matatanggal ka. Okay? Pagka tumatawid ka, nakamamatay, wag tumawid, kailangan mong sundin. Pag nagda-drive ka, nagdilaw, mag-minor ka na. Kasi pag hindi ka natutong sumunod sa magulang, wala kang susunding otoridad sa labas. Kaya namumblema to si Ted kaka-report ng mga karamihan nating mga politiko kasi nga may batas tayo. Okay? Ayan, nagiging komentarista na naman ako. So may mga hindi sumusunod sa batas, di ba? Kasi malamang hindi sumunod sa magulang yan nung maliit. So obedience po, lalo na sa panahon ng pagdududa, or minsan, feeling natin, mas may alam ako kay nanay. Hindi nga marunong magtelepono yan eh. Hindi techie yan eh. Tapos feeling mo, dahil matalino ka sa telepono, mas magaling ka na sa magulang mo. Maaaring mas may alam ka na knowledge, but it doesn't mean mas may wisdom ka sa magulang mo. Tinuturuan din tayo ng humility dahil nagtatrust tayo na itong magulang na binigay sa atin, dito ako dinala ng Diyos upang sundin sila. Now, I'm not saying lahat na magulang perpekto. May mga magulang din na na-expose tayo na hindi namang, alam mo yon, perpekto. Pero generally speaking, sabi sa Biblia, kahit nga yung masamang magulang, gusto pa rin yung maganda sa anak na mangyari. So minsan mahirap sumunod, especially pag hindi tayo agree. Okay? O feeling natin, mali yung magulang natin, mas matalino tayo, pero tandaan natin, obedience doesn't mean blind compliance. It means trusting God na yung authority na binigay sa akin sa itong mga magulang ko ay gagawin ko dahil ito'y nakakalugod sa Panginoon. At may isa pa pong pangako sa mga bata, pag sumunod ka sa magulang, you will have long life and everything will go well with you. Kaya again, today, one way you can honor God is to honor your parents. To obey is to display trust, not just in people, but in God's perfect plan. Colossus 3:20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Panginoon, salamat sa sulat ni Ate Rona. Maaring nakakapiko na minsan, nakakarindi na, paulit-ulit na lang. Pero Lord, alam ko na itong bata na to may plano ka. Kaya Lord, kung nakikinig ang kanyang anak, Lord, maniwala siya na may plano ka sa kanya. At sa ngayon, ang otoridad na binigay mo sa kanya ay ang kanyang mga magulang. Now, ang gusto lang ay maging mapabuti siya. Alam ko yung mga markada, okay yan, para inspirasyon minsan, pero kung sobra na, bad company corrupts good character. Pag masamang barkada nasa lihan, magiging masama rin ang isang nilalang. Kaya Lord, ingatan niyo po yung bata na to na magkaroon ng wisdom, sumunod kay Ate Rona at sa kanyang tatay. At bukas Lord, pag-usapan namin ang role naman ng magulang. So salamat Lord sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito sa aming pong pakikinig sa aral na inihandog po sa aming lahat ni Brad Jeff sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita. Lord, we pray para po kay Brad, alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission. And Lord, alagaan din po ninyo ang mga magulang din ngayon na nakikinig sa aming programa na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, amen. Ay, salamat Brad. Parang humupa na ako. Parang, Nakahupa ng iyong emosyon. Yes, Huwag ma'am. kang mag-alala, mamaya magbabaga ulit yan. Papaalala ko sa'yo. Oo. Eh, wala kang choice. Yan ang Okay trabaho na mo, ako. sabi ni Pastor Jeff. Okay na ako eh. Hindi pwede. Okay, hindi. Oo, Sige, mamaya okay. ulit. Sige, so sa lahat ng mga may sulat, may mga gustong sumulat, girl, pastor, saan ka maaaring nilang sulatan? Brad Ted, nasa pastorjeff.ph na Facebook, yun po yung pinakamabilis na paraan. Alam ko nasa Messenger ang karamihang Pilipino. At meron din pong personal na Facebook, Jeff Eliscopides po yung personal. Pero doon po sa fan page, kumbaga, lahat welcome doon, kahit di ko kayo friends, pastorjeff.ph na Facebook. At sa mga negosyante, traditional pa rin, email, pastorjeff.ph@gmail.com. At siya, ano yung ating Viber siya? Naku, ito mga kapatid, kung may Viber po kayo, pwede rin kayo magpadala ng sulat agad-agad as in now na sa 0921-8222290 maging sa Facebook page ng 105.9 True FM. Alright, so Brad Jeff, we'll see you again tomorrow at bukas ay Huwebes na. Bisperas ng Friday. Yes, oo nga.
ang bilis ng panahon siya at Ted. Lilipas din yan, sabi nga ni Manong Ted. So Ted, Okay. ingatan mo puso mo, huwag kang mag-alala. Mhm. Maipapasa rin yan kung ano man yung ipinapasa na yan. But again, mag-trust tayo sa Diyos. Magdasal tayo. Yung mga Amen. merong boses, may platform. Ayan po siya sabi ni Brad Ted, kung meron kang platform, mag-ingay ka, yung saloobin mo in a godly and in a righteous fashion, gawin po natin yan. Kasi kailangan din malaman ng taong bayan kung ano yung tama at yung totoo. Yan, Brad Ted. Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. God bless, Brad Ted. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.